Ayan, makabayang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, inihahandog na kagawaran ng edukasyon sa pangunguna ng DepEd EdTech Unit, Itulay, online tutorial. Kamusta kayo mga makabayang mag-aaral? Ayan, magkikita-kita na naman tayo sa panibagong Miyerkules ngayong linggo. Muli akong inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel. Ayan, tayo ngayon ay nasa ilan na? Ika-4 na quarter, ika-7 linggo at may paksang Florante at Laura. Kabanata 26 hanggang 30. Yun na natin tayo sa pagkatapos, di ba? Pero sabi nga natin, lahat ay may hangganan at aalamin natin kung ano ang nangyari doon sa kasaysayan ng Florante at Laura. Sige nga, pusuan niyo naman ako kung kayo'y handa na. Ayan, alam ko na nanabik kayo ngayong Miyerkules ng hapon sa ating talakayan at panibagong matututunan naman sa ating akdang tatalakayin. Sige nga, pusuan niyo nga ako kung kayo'y handa na. Marami na akong nakikita dito. Ayan. Sige. Tignan nga natin kung talagang handa. Ayan, ang dami ng may puso. Talaga naman. Okay, dahil marami na nagpupuso at alam kong handang-handa na kayo, simulan na natin ang ating dagling bati. Ito yung ating segment na hindi nawala, di ba? Kasi nga, sa dami ng bumabati. At na-enjoy talaga ito ng mga mag-aaral. Ayan. Tugtog muna tayo sa ating dagling bati. Sige, tingnan natin kung sino yung mga unang-una. Ayan, nakita ko na dito. Naku, napakarami na. Parang lagi sa una si si John Nathaniel Equipaje mula sa CHS. Makabayang hapon sa iyo, anak. Ayan, gayon din si Leia Di Vera, magandang hapon po. Nanonood at nakikinig mula sa Ramon National High School. Filipinong teacher ay si Ma'am Josie Balansay Libunaw. Hello sa iyo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik hanggang sa huli ng ating itulay. At andyan din si John Benedict De Hamco. Good afternoon po, si Banyes Liza May watching from CHS. Andiyan din si Jasmine Batad, si Ann Wendy Yao, andiyan din si Thea Faith Daleha mula po sa Ramon National High School, si Mariner Lustre Ramos mula makabayang hapon po sa aking makabayang kamag-aral, ayan, mahusay. At gayon din si Marinel Kyle Lustre, makabayang hapon po, sumusubaybay mula sa Santa Lucia National High School, SDO Bulacan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating itulay, Filipino 8, ayan. Gayon din, may mga pagbati pa tayo. Si John Benedict De Hamco, John Nathaniel Equipaje, Lea Di Vera, ayan, sila ay Sheila May Sibua, Showbal, mula sa Mariano Marcos National High School, SDO Isabela. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating itulay. Ayan. At dahil sa ika-4 na markahan na at ikapitong linggo na tayo ngayon, nais kong ipaalam sa inyo na marami tayong mahaba-haba ang ating mga pinagsamahan. Di ba? Alam niyo naman, na-reach na o naabot natin yung 1 taong pagsasama kahit tayo ay nasa virtual lamang o sa platform na ito, ay nakapiling natin ang isa't isa. At dahil dyan, nais ni Tutor Mel na kayo ay pasalamatan ng husto sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa. At ngayon, bilang isang handog, magkakaroon tayo ng makabayang panauhin. Sige nga, alamin nga natin kung sino ang ating makabayang panauhin. Ayan, nais nyo bang mahulaan o nais nyo bang hulaan kung sinong ating makabayang panauhin? Siyempre, titignan natin kung dahil medyo
patapos na tayo, ikapitong linggo na, nais ni Tutor Mel na magkaroon naman ng mabigyan kayo ng isang munting mensahe mula sa ating mga kinikilala at award-winning na mga panauhin. Sige, simulan na natin, ha? Ayan, ang ating makabayang panauhin, walang iba kundi si Dr. Rustica Ribas Lorenzo Sese, OIC Assistant Schools Division Superintendent ng Valenzuela City. Ayan, isang makabayang clap naman po sa inyo. Ayan, at syempre bago natin yan tawagin si Ma'am Rose, kilalanin muna natin ang kanyang mga naging pagpupursigi para maabot ang kanyang narating. Ayan, graduated in Liberal Arts in English from Colegio de la Purísima Concepcion, completed certificate in teaching from Philippine Normal University, graduated MA Educational Management from Metro Manila College, and graduated Doctor of Philosophy in Educational Management from Philippine Normal University. Sinasabi rin na napas niya po ang principal test, promoted as OIC principal last July of 2005 in Talipapa Elementary School, appointed as principal 1 last August of 2006 in Cayetano Arellano Elementary School. He passed the CESWE on June 20, 2015, received a career service eligibility in last January 2019 and designated as OIC SDS in Valenzuela July 11, 2020. Ayan po. Ang ating makabayang panauhin, Ma'am Rose. Hello po sa inyo, Ma'am. Makabayang hapon po. Hello po, Tutor Mel. Narinig po ako. Ayan. Maraming salamat sa bonggang-bongga mong pagpapakilala sa akin. Ayan po. Nais po ng mga makabayang mag-aaral natin, ma'am, na tumatangkilik ng itulay na marinig ang maikling mensahe nyo lang para po sa kanilang pagpupursigi. Tulad ng mga pagpupursiging ginawa nyo para kayo ay maging OIC ng Valenzuela. Ayan po, ma'am. Ay, sige po. Isang magandang hapon po sa ating mga makabayang mag-aaral, makabayang mga guro, makabayang mga magulang at makabayang mamamayan ng Pilipinas. Unang-una po ay nais kong pasalamatan si Tutor Mel sa mainit na paanyaya upang maging bahagi ako ng inyong programa ngayong araw at makapagbigay ng maikling mensahe sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Nais ko pong batiin ang kagawaran ng edukasyon sa pangunguna ng ating kalihim Leonor Magtolis Briones. Siyempre, gusto ko rin batiin ang aming Schools Division Superintendent Dr. Meliton P. Servano. Ganon din po sa production team ng Itulay. Sa isang napakagandang programang ito na naglalayong abutin ang lahat ng ating mga mag-aaral at syempre sa mga masisipag nating mga kaguruan, ang mga makabayang gurong voluntaryong nagbibigay ng serbisyo para sa ating mga mag-aaral. Salamat din po sa ating mga makabayang mga magulang sa paggabay sa inyong mga anak at pagtangkilik sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon. May mga kabanata rin pa akong nasubaybayan at akin nakikitang malaking tulong ng Itulay upang lalo pang pagyamanin ang kaalaman ng ating mga estudyante at maibalik ang kawalan sa edukasyon na dulot ng pandemya o ng COVID-19. Bayaan niyo akong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong ako ay nag-aaral pa lamang. Nais kong malaman ninyo kung gaano kayo kapalad na nagkaroon ng modernong teknolohiya na inyong nagagamit sa ngayon. Noon kasing kami ang nag-aaral ay sobrang ginto sa amin ang pagkakaroon ng aklat na tinatawag. Karaniwan ng aklat na pinagdugtong ng scotch tape upang mapakinabangan at mabasa namin upang makatulong sa aming pag-aaral. Kami ay nag-aaral sa isang pampublikong paaralan na kung saan ay halos kulang 10 baryo ang sama-samang nag-aaral doon. Mama. Halos, ang layo. Halos 5 kilometrong distansya ang layo na araw-araw naming nilalakad. Marating lamang ang aming paaralan. Isipin mo na lamang tuwing panahon ng tag-ulan na kung saan dumadaan kami ng palayan. Bitbit ang aming mga tsinelas at nakayapak lamang. Kahit mabasa ang aming mga damit, huwag lamang ang aklat na aming tangan. Sa gabi, ang aming gamit upang magbigay ng liwanag sa aming pag-aaral ay isang lamparang gawa sa bote at lumang telang nagsisilbing mitsa nito.
Sa pagpasok, ang tanging baon ay 10 centimos pambili ng ice candy para may pantulak kami sa aming. Kahit gaano kahirap ay aming pinilit na matapos at matagumpay naming nakamit ang aming mga minimithing mga karera sa buhay. Sa panahon ngayon ay mayroon tayong mga programang kagaya nito na di na kailangan tumawid ng ilog at bundok upang makapakinig at makatanggap ng mga aral na ating kailangan. Nawa ay inyo itong pahalagahan at sulitin ang bawat kabanata upang magkaroon ng pagkatuto. Naalala ko pa ang mga pangaral sa akin ng aking mga magulang. Ang karunungan, ang tanging kayamanan ng tao na hindi kayang nakawin inuman, sabi nila. Tangkilitin natin at pahalagahan ang itulay at mga programang kagaya nito na makakatulong sa ating pag-aaral. Nawa ay nakadagdag ako sa inyo ng pagnanais na lalo pang pagyamanin ang pagkatuto at umunlad sa inyong pag-aaral. Lagi nating alalahanin ang aral ng iniwan ng ating pambansang bayaning si Gat Jose Rizal. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ngayon, napaka-exciting ng inyong topic. Florante at Laura, nagawa ni Francisco Balagtas. So sana po ay nakadagdag ako sa inyong inspirasyon. Maraming salamat po at patnubayan kayo ng may kapal. Dahil napakaganda ng inyong mensahe para sa ating mga kabataan at nais namin na maisaisip po nila itong mga iniwan yung mensahe sa kanila. Muli sa bumubuo po ng DepEd Itulay at mula sa aming program head na si Sir Ronel Agoncillo, labis-labis po ang aming pasasalamat sa inyong pagtugon sa aming paanyaya. Maraming salamat po, Ma'am Rose. Maraming salamat po, mga makabayang mag-aaral. Dahil meron po tayong makabayang panauhin na nagbigay sa atin ng isang mainit, inspirasyonal at talaga namang maisa sa puso nating mensahe ngayong hapon. Thank you, Ma'am Rose. Ayan. Ayan, na sinasabi nga natin, mga makabayang mag-aaral, mula sa sinabi niyang iniwan na salita o kasabihan ni Ma'am Rose na ito daw tularan natin si Gat Jose Rizal dahil siya ay nagsilbing modelo upang tugunan o maging daan ang kanyang kaalaman, ang kanyang katalinuhan para maging isang mamamayan na kung saan ay may silbi sa lipunan. At dahil nga sinasabi niya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, ito ay mananatili sa ating puso at sana ay maisa puso din natin. Hindi lang yan. Dahil hindi lang si Ma'am Rose ang ating bibigyan ng oras o panahon ngayong araw, nais din natin kilalanin ang pangalawa nating makabayang panauhin. Ayan, na-excite na ba kayo kung sino ang ating pangalawang makabayang panauhin? Ayan. Okay, walang iba kung hindi si Dr. Anwar Egno Maadel, Senior Education Program Specialist, OIC Assistant Division Superintendent ng Tagum City, Davao del Norte, Mindanao. Hello po sa inyo, sir. Kikilalanin ba natin si sir sa kanyang mga nakamit para maging isang tanyag at kilalang leader ng kanilang division. Siyempre, noong 2018, National Brigada Eskwela Leadership Award si Sir. At noong 2018 din, Regional Eagle Award, the highest award in the region, 11 given to NTP. At noong 2019, Regional CSC Pag-asa awardee rin siya at nagkaroon din siya ng award noong 2021 Superintendent Choice Award. At syempre, ngayon, 2022, nagtagumpay, meron din siya nakamit na award na Tagumpay Excellence City Award of Outstanding Tagumenyo. Hello po sa inyo, sir. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtugon sa aming munting paanyaya. Ayan, hello po, sir. Isang mapagpala at makabayang hapon sa lahat ng mga makabayang nais pong mag-aaral. marinig ng ating mga makabayang mag-aaral ang maikli niyo pong mensahe para sa kanila. Ulitin ko po, isang mapagpalang hapon at makabayang hapon sa ating lahat, Teacher Mel. Naririnig sandali mo lang ba po, ako? sir. I hope Parang so. wala po yata kaming naririnig sa inyong mikropono.
Ayan, Hala, hoy. ang inyong sound system po. Hello, hello. Yes, ma'am? Okay na po? Wala po, sir. Teacher Wala pa po. Tutor Mel? Hala, but Okay po. Sige po, sir, maaari nyo na pong simulan ang inyong mensahe. Sir, makiki-unmute lang po ng inyong microphone. Salamat. Sir, hello po. Makikisuyo lang po na paki-unmute yung inyong microphone. Ayan, maraming salamat po, sir. Go ahead. yeah, ulitin ko po, isang makabayang hapon po sa lahat ng ating mga mag-aaral, our online learners po. Mapagpalang hapon po sa lahat sa lahat sa inyo diyan, Teacher Mel. Ayan, Hello po. magandang hapon po. Mula sa Tagum City, Division, Davao del Norte, Province of Davao del Norte po. Ito po si Kuya Anwar ninyo na nagsasabing, ayan, ito isang karangalan para sa akin ang maimbita. At of course, I have no other reason not to accept the invitation po. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, sir. Masaya po kami mula sa bumubuo ng DepEd Itulay at mula sa aming program head na si Sir Ronel Agoncillo. Maraming salamat po sa inyong binigay na mensahe at pagpapaunlak po sa maikling oras. Alam pong napaka-busy niyo, sir. At right away from Mindanao, tumugon po kayo sa aming paanyaya. Muli, maraming salamat po, Sir Anwar. Ayan. Ayan, talaga naman, di ba sabi nga natin, ito ay isang pagbibigay ng inspirasyon, di ba, ng mga makabayang mensahe para sa mga makabayang mag-aaral. Nawa ay marami tayong napulot na magagandang kasabihan at aral sa mga sinabi ng ating mga makabayang panauhin. Muli, marami pong salamat sa inyo, Sir Anwar and Ma'am Rose. Ayan. So, tutungo naman tayo sa ating aralin. Ano naman ang makikita dyan mula sa ating screen? Ayan. So, unang larawan sa ating screen, ano kaya ang makikita nyo dyan? Ano kayang maaari nyong maisip? O matalakay? Sige nga, pwede nyo bang ibahagi, mga makabayang mag-aaral? Medyo lumalakas na ang ulan. Ayan. Spartan daw, sabi nila. Okay? Ihambing natin sa ating napagdaanan nung nakaraang linggo. Okay, di ba? Ayan, may nagsabi si Lea de Vera Mandirigma. Okay, 300. Okay. Okay. Oo, tama naman. Yan yung larawan. Ngunit ano yung kaugnayan yan sa ating tinalakay o sa araling ating tinalakay? Sige nga. Meron bang makapagbibigay sa araling ating tinalakay na nakaraang linggo? Mula dyan sa larawan na makikita nyo. Ayan, si Eldrin implika, Ma'am, sundalo. Okay, tama yan, sundalo.
Ayon naman kay Janela, Spartan o Mandirigma, tama rin naman. Kaugnayan po, mga makabayang mag-aaral, kaugnayan sa ating pagtalakay nung nagdaang linggo. Ayan, si John Benedict De Hamco. Ma'am, ito ay lumaban si Florante o namuno sa isang hukbo, di ba? Di ba, kaya nga nauuna yung yung pinaka matapang o pinaka-leader nila kasi nire-represent niya si Florante na nanguna sa isang labanan o hukbo. Ayan, may nagsabi rin si Janela Belingon, sinabi niya ito'y bayani. Ayon naman kay Angel, kay Rain Del Puso, laban sa storya ni Florante at Laura. Sumunod na larawan. Ayan, sige, alam ko makakapagtubong kayo dyan. Sige nga, ano pwede nyo masabi dyan sa pangalawang larawan natin? Ayun, may pahabol nasagot si Besalel, ma'am. Pamumuno ni Florante sa hukbo. O yan, tama. Umaming si Laura kay Florante na siya'y may nararamdaman. Okay? Ayon naman kay ma'am, andito sa ating makabayang guro, si ma'am Josie Balansay Libinaw, ang pagkikidigma ni Florante sa pagtulong sa Crotona po. Yan, yung pinakita kanina. Pagtatagpo ni Florante at ni Laura ayon kay Laika Galang. Ayan. Sumunod na larawan. Ayan. Nabanggit na natin yan. Yung pagdirigma, ayan, paghaharap. At ang ika-4 na larawan, ano kayang ibig sabihin na ika-4 na larawan? Ayon kay Lea de Vera, pagtatagpo ni na Florante at Laura. Aliyah Bueniao, pag-ibig na Florante at Laura. Kasintahan ayon kay Tina Pascual at kay Eldrin implika pag-iibigan ni Florante at Laura. Hindi lang yon, ipinakikita rin na ika-4 na larawan na ito ay ang pagtatanggol o ang pagiging bayani ni Florante sa kaguluhang naganap sa Albania. Okay? At ang pananaig ng pagmamahal ni Florante kay Laura. Tutungo naman tayo sa ating aralin ngayong linggo. Ito ang Florante at Laura, Kabanata 26 hanggang 30. Ang pagtataksil ni Adolfo, sinabi ni Laura na binihag ng mga Moro sina Haring Lunseo at Duque Briseyo, sinugod-sin nila upang mabawiin ang Albania at pinalaya sina Haring Lunseo, Duque Briseyo at maging si Adolfo. Nagdiwang ang Albania hatagumpay ni Florante. Lahat ay masaya maliban kay Adolfo. Nais pakasalan ni Adolfo si Laura dahil nais niyang maghari. Sumunod, alam ni Adolfo na si Florante ang mahal ni Laura kaya lalo itong nakaramdam ng inggit. Nakaranas pa nga ng ilang digmaan ang Albania. Paglipas ng panahon tulad ng paglusod ng Turkiya, pero dahil si Florante ang general ng hukbo, lagi nagtatagumpay ito itong matalo ang kalaban. Pagkatapos ng laban sa Etolia, nakatanggap siya ng isang liha mula kay Haring Linceo na inuutusan siyang bumalik ng Albania. Ipinasa niya ang pamumuno sa hukbo kay Menandro. Subalit pag-uwi niya ay sinalubong siya ng ilang libo? 30,000 sundalo, di ba? Na iginapos siya at ikinulong. Labis ang pagkagulat niya nang malamang patay na sina Haring Linceo at Duque Briseyo. Nasilaw sa kasikatan at kinain na ng galit si Adolfo, buhat ng kanyang pagkainggit kay Florante. Nais rin niyang patayin ito bilang paghihiganti. So, kung titingnan mo, di ba, sa ganung paraan nagtanim ng galit si Adolfo at sa ganung paraan niya inatake si Florante. Sumunod sa Kabanata 27, 18 araw na ikinulong si Florante. Pagkatapos ay iginapos sa puno. 2 araw ay saka lang siya nagising mula sa pagkakagapos. At nasa kanlungan na siya ni Aladdin. Nagpakilala si Aladdin at nais niya sana ikwento ang tungkol kay Flerida, kaya lang at sa kanyang ama, subalit naunahan na siya ng pag-iyak ni Florante. Ikinuwento niyang nakaranas din siya ng digmaan, ngunit mas nahirapan siya kay Flerida. Mapalad siya nang sagutin siya ni Flerida sa kanyang panliligaw. Subalit, pumasok naman sa eksena ang kanyang amang si Sultan Ali Adab. Kaya kahit nagtagumpay siya sa isang digmaan sa Albania noon, ay umuwi pa rin siyang malungkot.
Nang mabawi ni Florante ang Albania, kailangan pugutan ng ulo si Aladin, subalit hindi ito natuloy, bagkus kailangan niya na lamang umalis sa Persia. Para naman sa Kabanata 28, nang malaman ni Florida na pupugutan si Aladin ay nagmakaawa siya kay Sultan Ali Adab. Papayag lamang ang sultan kung iibigin din siya ni Florida. Sa takot ay pumayag na lamang siya. Natuwa naman ang sultan sa pinakawalan si Aladin. Kaya pinalayas na lamang si Aladin sa Persia. Labis ang paghihinagpis ni Florida dito. Sa kasal nila, nagdamit sundalo si Florida at tumakbo. Dito niya naabutan si Laura na inaabuso naman ni Adolfo. Kung titignan nyo, di ba, parang meron talagang nagtatagpo sa landas ni Florida at ni Laura, gayon din ni Florante at saka ni Aladin. Habang nag-uusap sina Laura at Florida, laking tuwan nila nang matagpuan sila nila Florante at Laura. Ikinuwento ni Laura na umalis si Florante sa Albania upang makidigma at nagkaroon ng usap-usapang nagkakagulo ang kaharian, subalit hindi nila matukoy saan galing ang balita. Ang usap-usapan ay tinago ng hari ang mga pagkain, subalit si Adolfo talaga ang pinaka-namuno sa lahat. Sumunod, pinatalsik tuloy ng taong bayan ng hari sa trono at pinagbutan ng ulo. Si Adolfo ang umangkin ng trono at tinakot si Laura na sumunod na lamang kung hindi ay papatayin niya ito. Nagkunwari si Laura na gusto niya si Adolfo upang makahanap ito ng paraan. Sinulatan niya si Florante at inilahad ang pangyayari sa kaharian. Huwad na sulat ang natanggap ni Florante at nagsasabing umuwi siya sa kaharian ng mag-isa lamang. So kung titignan mo, talagang ginawa lahat ni Adolfo para matuloy ang pagtataksil niya doon kay Florante at mailigaw niya ng landas si Florante. Iniwan ni Florante kay Menandro ang hukbo at umuwi siya, samantalang si Menandro naman ang nakatanggap ng liham ni Laura, kaya agad silang sumugod sa Albania kasama ang hukbo. Tumakas si Adolfo kasama ni Laura papunta sa gubat at dito niya tinangkang pagsamantalahan. Si Florida naman ang nagkwento, mabuti na lamang ay narinig niya ang hinagpis ni Laura, kaya tinulungan niya ito at pinana niya si Adolfo. Para sa Kabanata 30, habang sila ay nag-uusap, dumating na ang hukbo ni Menandro. Labis ang tuwa ni Florante. Pumunta ang apat sa kaharian ng Albania. Nagpabinyag sina Aladin at Florida bilang Kristiyano at nagpakasal. Nasawi rin si Sultan Ali Adab, kaya bumalik na si Aladin sa Persia. Bumalik sa kaayusan ng Albania sa pamumuno ni Haring Florante at Reyna Laura. Okay, so yun ang naging wakas ng Florante at Laura. O medyo ano ang mga valid reaction niyo diyan? Ayan, may mga nakikita ako. Ayan, o sige. Wow, ayan, ang dami sige nga, bigyan nga ako ng heart reaction diyan o kung meron kayong mga komento sa naging wakas ng Florante at Laura. Pakinggan nga natin. Ayan, marami nagpuso. Kinilig ba kayo? Di ba parang grabe sa ngalan ng pag-ibig, gagawin lahat, di ba? Para lang magkaroon ng katuparan ng iyong mga kagustuhan, kahilingan, at higit sa lahat, ipinakita ni Florante ang kanyang katapangan na talagang para sa kanya si Laura. Ayan. Ang daming nag-heart. Talagang nagustuhan nyo ang ating obra maestrang Florante at Laura. Dahil dyan, magkakaroon naman tayo ng maikling gawain lamang dahil magbibigay muli tayo ng oras para sa ating makabayang panauhin. Ayan. Sige nga. Nais ko, kung handa na kayo, ayan, meron tayong mga gabay na tanong. Ilan lang to? Ano ang kinahinatnan na pagtataksil niya na ginawa ni Adolfo? Nagtagumpay ba siya? Ano kaya ang naging kinahinatnan ng pagtataksil na ginawa ni Adolfo? Sige nga, parinig nga ako na inyong sagot. Ayan, may reaction si Marinel kay Lustre Ramos. Iba talaga kapag totoo ang pag-ibig. Sana all totoo ang pag-ibig, di ba? Ayan. Kasi ngayon, kasama na nagiging fake news ang pag-ibig. Di ba? Fake love. Ayan, mahusay naman. Makabayan club naman sa mga makabayan nating mag-aaral. Ayan, may kasagutan din, hindi po siya nagtagumpay. Ayun, sabi ni
Sabi ni Marinel Lustre, ano ang kinahinatnan ng pagtataksil na ginawa ni Adolfo? Hindi siya nagtagumpay. Bagkus ay nagkaroon pa ng mas lalong napalalim pa yung pagmamahalan nila Florante at Laura, Flerida at Aladin, di ba? Kasi nga parang sinubok niya eh. Sinubok niya kung hanggang saan ang kakayahan ni Florante para sa Albania, para kay Laura at para sa pag-ibig. Ayan. Ayan, ang dami ng sumagot. Hindi nagtagumpay. Sabi ni Janela Belingon, siya ay hindi nagtagumpay dahil sa pagtataksil. Ayan. Para naman sa ating ikalawang katanungan. Ano ang nagagawa ng pag-ibig na wagas sa isang taong nakararamdam nito? Sige nga, pakinggan ko nga yung mga sagot. Ayan, hindi po siya nagtagumpay. Ayon kay Eldrin Implica, siya po ay hindi nagtagumpay. Ang kanyang plano ay ang kanyang plano at sa huli namatay po siya. Ayun, yun ang kinahinatnan ni Adolfo. O sumunod na katanungan naman, ano ang nagagawa ng pag-ibig na wagas sa isang taong nakararamdam nito? 'Di ba sabi nga natin, tiniis ni Florante ang pag-iisa. 'Di ba yung mga tinalakay natin yung mga nauna, pag-iisa, nakagapos siya, pangungulila, tsaka yung anxiety na siya pinagpalit ni Laura sa iba, 'di ba? Ang laki ng kanyang sinakripisyo. Ayan, may sagot sa ating makabayang guro. Hindi kailanman nagwawagi ang kanyang kataksilan ni Adolfo. Tama. Ayan, ma'am, very good ka diyan. Ayan, ayon kay Aaron John Fernandez, handang magtiis sila sa taong minamahal nila. Yun daw yung nagagawa ng wagas na pag-ibig. Ayon naman kay Rain Del Puso, handang magsakripisyo at sumugal ng maraming beses para lang sa taong minamahal. Ang husay naman ng mga makabayang mag-aaral. Ayan. Ayon naman kay Ann Wendy Yao, gagawin niya ang lahat para ipaglaban ito. Ayan. At para naman sa ating huling katanungan, sa iyong palagay, magiging mabuting pinuno ba ng kaharian sina Florante at Laura? Sige nga, tignan ko nga ang inyong mga kasagutan. Ayan, may pahabol ang ating makabayang guro. Hahamaking lahat upang magwagi ito ang tunay at wagas na pag-ibig. Ayan, mahusay. Ayan, meron din kasagutan si Marinel Ramos. Kapag tunay ang pagmamahal, siguradong magwawagi. Ang husay naman. O para sa ikatlong katanungan, sa iyong palagay, magiging mabuting pinuno ba ng kaharian sina Florante at Laura? Sige nga. Pahabol tayo kay Aliyah Buenyao, ang pag-ibig na wagas ay makapagdudulot ng hindi pagkalimot at pagsasamong walang hanggan sa isang tao. Apakahusay naman yon. Ayon naman din kay Eldrin Implica, handang magtiis at gawin ang lahat para sa kanyang minamahal hanggang kamatayan. Aba? Okay? Ayan, sumagot si Mariner Ramos, opo, sapagkat mayroon silang mabuting kalooban, kaya magiging mahusay rin silang pinuno ng isang kaharian dahil tinitingnan nila kung ano yung pinagdadaanan ng kanilang nasasakupan at mismong silang dalawa ang halimbawa ng katapatan. Ayan, mahusay naman. Ayan, humabol si Christopher Respicio. Maging mabuti silang pinuno kasi may malasakit sila sa kanilang nasasakupan. Mahusay. At ayon naman din kay Rain Del Puso, opo, dahil hindi lang nila ipinakita ang labis nilang pagmamahal sa isa't isa, gayon din ang pagiging malapit nila sa kanilang nasasakupan. Ayan, mahusay. Makabayang clap naman tayo sa ating mga makabayang mag-aaral. Okay. Dahil ang gagaling nyo, tutungo muna tayo sa bakit ito mahalaga. Ayan. Tandaan, klase, ang ating aralin o yung obrang maestro ng Florante at Laura ay maraming kaugalian, kaisipan, at mga karanasan na itinuro sa atin bilang isang manginibig, bilang isang anak, bilang isang mamamayan. Kaya mahalagang katapatan at wagas na pagmamahal sa isa't isa. Lalo pat pamumuno ng isang kaharian. Yan, maging masigasig at huwag susuko sa pinaglalaban dahil ang lahat ay sadyang nakalaan sa dalawang taong tunay na nagmamahal tulad ni Florante at Laura. O, di ba? Huwag muna kayong aalis hindi pa tayo tapos dahil nais pa natin marinig ang isa pang inspirasyonal na mensahe ni Sir Arwan. Ayan, kaya tinatawagan natin muli ang ating makabayang panauhin upang maghatid sa atin ng maikling muling mensahe dahil medyo nagkaroon ng
ng kanina ng technical problem. So sayang naman hindi natin napakinggan ang kanyang mensahe. Mula sa Mindanao, tinatawagan po ulit natin ang Assistant Superintendent ng Davao del Norte, Sir Arwan. Ayan. Makabayang clap naman tayo kay Sir. Muli Yay! Tutor Mel, maraming salamat. Of course, Yes. nakaka-good vibes yung energy niyo po. Oo, kahit na umuulan sa amin dito, kaya medyo fluctuating ang ating internet, but then still good vibes na good vibes tayo diyan. Sige Okay? po sir, Oo. magbigay po kayo muli ng Yeah. mensahe para mas marami pong mas makarinig ng inyong magandang inspirasyonal na mensahe para sa ating mga kabataan. Sayang lang Tutor Mel, di natin makita ang ating mga online kabataan ano. But Opo. then nais ko pong umpisahan ayan ang aking courtesy sa ating ESDS kanina si Dr. Rostica Lorenzo. Doc, Yes. magandang hapon po. Of course, sa iyo na rin, Tutor Mel, at sa lahat ng mga makabayang mag-aaral na tumututok dito sa ating itulay sa hapong ito. Ayan, nais ko pong umpisahan that achievements are the building blocks that enable someone, including you, learners, to construct a sense of themselves as a success. The triumphs that matters most combine to form a version of fulfillment that has a meaning and substance to the individual. To improve the quality of learning in a distance learning setup, ito yung nagaganap sa atin ngayon. Ayan, be it in Luzon, Visayas at saka Mindanao, Yes. ang majority sa setup natin sa learning setup natin is distance learning. Of course, si DepEd ay very creative. Aside from the distance learning, mayroon tayong pa-online, mayroon tayong Yes. offline. Ang dami ang dami Ang dami po. Tutor Mel. Oo, yan Opo. dahil sa creative ang DepEd, ito na-conceptualize itong itulay and all. Pagkakaalam ko, ito'y free tutorial platform for learners and parents facilitated by an expert like kay Tutor Mel. Ayan. Sa lahat ng mga kabataan na ito ngayon na online, ayan, ang lahat ng pagpupursigi ng Department of Education headed by our Secretary Leonor Magtoles Briones ay ito yung lahat ay para sa ating mga kabataan, para kahit papano maagapan, kahit papano matugunan ang tinatawag nating academic loss. Whether we like it or not, Tutor Mel, iba pa rin wala pa rin substitution kahit siguro si ESDS Rostica I would agree with me na wala pa rin substitution ang face-to-face learning po. For the 2 years, ayan, buti na lang ngayon kahit papano is andyan yung nabalik na po ang face-to-face natin through sa tinatawag nating progressive learning sa amin dito 100% na po sa Tagum City, 100% na po ang nag face-to-face. Ganun pa man, meron pa rin tayong online learning po, lalong-lalo na sa mga schools who are yung malakas ang signal ng internet and all. With this itulay, yung development, yung nito ng itulay, ang SDO of Tagum City would like to express our heartfelt gratitude sa ICTSI, ayan, of course headed by our unit head. Sino ba namang hindi nakakakilala kay Sir Mark Anthony C. Oo, di ba? Yes. Oo. Lahat tayo Opo. halos nakakilala. And alam po natin nga ang goal ng itulay ay para para magkaroon ng bridge. Kaya nga tulay Opo. Oo, doon sa Opo. learning gaps. Oo, doon sa learning gaps. Ayan, between the teachers, ayan, and at sa mga kabataan. Okay. Of course, it is very evident na kami dito sa mga regional fields, ayan, sa SDO, tayo sa mga SDO office ay talaga namang na-appreciate ang mga innovations na kagaya nito. And we're very thankful for those brilliant minds na talagang nagpursige itong itulay na to na programa para sa ating mga kabataan. Further, itulay tells us a real achievement in which the spirit of bayanihan fills everyone. Mafi-feel natin ang bayanihan mula sa national, umabot sa region at saka umabot dito sa SDO. Ayan, kami na ata isa na kami sa pinakadulo.
Ayan, Ay, grabe na. ng Mindanao. Nagulat nga ako sa inyong pagtugon, sir. Maraming salamat po. Yeah, Talaga. oo. I was also surprised when sino ba yung nag-imbita sa akin, ano? At first, si Teacher Melissa Quintal. I even asked her, Opo. how did you come with, ano, paano mo ako na-research and all? Ano yan. Tapos, Opo. if it is for education, if it is para sa bata, of course, para sa bayan, ano, parang I don't have the nerve para tumanggi. Oo, kaya sige, sabi ko, oo. Yes. Oo, kasi me myself is also an inspiration, and parang bang sinasabi ko sa sarili ko yung napagdaanan ni Sir Anwar is already an inspiration sa mga kabataan dito sa Tagum, lalong-lalo na yung pinanggalingan ko sa alma mater ko. Alam nila ang life story that really, ayan, para tayong gumapang, ayan, kung ihalin tulad natin sa pagmamahal ni Florante at ayun, Laura. ni Laura Opo. ano, oo. Ayan, yung Tama. pagmamahal sa edukasyon, oo, na gagawin ang lahat para makapag-aral. Ayan, Yes. alam ko we have the same mirror ano, oo, yung mirror Opo. ng Caloocan for example, ay gano'n din ang mirror dito sa Tagum City. Hindi na rin nabibitin ang Tagum City ano, pagdating sa implementation ng ating educational program. Kung mayroong online ang division ninyo, gano'n din po dito sa ating siyudad. Mayroon na rin po tayong mga online programs Yes. para sa mga kabataan. And ayun, sabi ko, your mirror is not actually far different from our mirrors. Kung mayroon mang problema ang mga kabataan natin, alam natin na maraming problema ang ating mga kabataan. At first, nagkakaroon ng problem, ano? Pero ang creative talaga ng Department of Education, Tutor Mel, ano? Ah, Opo. andun lumabas ang mga mental health, 'di ba? These are ano programs that really help our mga learners, oo. Sa mga kabataan, ituloy lang po natin ang pagpupursigi. Alam natin matatapos din itong COVID pandemic na 'to, oo. As of the moment, nasa level 2 pa rin kami, Tutor Mel, ang Tagum City, Okay po. gawa ng mababa pa yung rate ng mga senior citizen natin ano, dahil of course takot pa rin doon sa mga fake news na kapag nagpabaksin ka, magiging zombie ka, but then yung mga mag-aaral namin mataas ang rating ng ating, vaccine ano, oo, yung vaccine rate mataas na pataas. So sa mga mag-aaral na nakikinig ngayon ay pagpatuloy ang pagmamahal sa edukasyon, naway hindi po tayo tawag nito, hindi tayo mapunta sa ibang landas gaya ng nakikita natin at nakikita natin sa TV at nababasa natin sa newspapers sa mga mag-aaral na tingin natin at napapunood natin sa mga news ngayon. Ayan. I am so delighted ano and my impressions as tawag nito, really, as division, tawag nito, Brigada Eskwela Focal, and at the same time, short stay lang tong Teacher Mel, yung pagiging OIC, ano, oo, then eventually, Okay oo, po. ayan, short stay lang to, oo, ayan. Let us continue to raise the banners, to raise the standard, and to raise yung standard ng ating educations with the innovations both na handog sa atin ng departamento. Ayan. This is not just for your division, but actually it's for the entire Philippines. Ano, the project Opo. is actually included, matatawag natin incorporated, integrated sa lahat. Yung online natin na tutorial is actually can be integrated in all subject, integrated in all undertakings of the DepEd. Ayan. It has gained vast recognition. Grabe ang pagpupursige ninyo, Tutor Mel, ano, oo, tuloy-tuloy pa rin ang itulay ninyo kahit na mayroon na kahit andiyan na ang progressive face-to-face learning Opo. natin. Oo. Opo. Sa mga tutor na katulad niyo po, sa mga guro natin sa buong Pilipinas, ayan, tulungan po natin na mag-aapan ang tinatawag nating
academic loss. Ayan, mayroon na nga tayong innovations, mayroon tayong E2 Live, pero ang tanong ngayon, kumusta naman ang ang learning outcome ng ating mga kabataan. At the end of the day, sa lahat ng mga guro, sa lahat ng mga nakikinig o nanonood ngayon, let us always go back. Ayan, that the most important tao in our premises in DepEd would be our learners, and Yes. that really it is the learners, our clientele, and our primary purpose is to deliver to them the basic and quality education, and of course balik-balikan natin ang learning outcome ng ating mga kabataan. Ayan, ito po si Anwar Mauadel, ang inyong lingkod mula sa Tagum City, Davao del Norte, Philippines, celebrates with the success of E2Live program of the Yay! Department of Education. Maraming Ayan. salamat po, Sir I would impart, Anwar. yes po, I would impart to all of us that the grace, faith, love, and power of God will uplift you to a greater heights. Let us continue our bayanihan spirit para sa mga guro, sa bata, at para na rin sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Maraming Ayan, salamat. maraming salamat po, Sir Anwar. Napakamagandang mensahe po para sa kabataan ng inyong pinagkaloob sa amin. Nawa ay maisabuhay nila at maisapuso nila ang inyong mga tahang mga salita para naman nang sa ganun ay magkaroon ng tagumpay na inaasam ang ating bayan. Ayan, mula po sa Kagawaran ng Edukasyon at sa bumubuo ng programa ng DepEd E2Live mula po sa aming program head na si Sir Agoncillo, Ronel Agoncillo. Maraming salamat po sa inyong tugon sa aming paanyaya na sandaling minuto lang ay nakapaghanda po kayo. Maraming salamat po, sir. Ayan. Makabayang clap naman para kay Sir Anwar. Maraming salamat po. Muli. Ayan. Alam ko naman na kayo ay natuto at nakinig ng husto sa ating makabayang panauhin, di ba?